posible talagang papatayin nila si Senator Bato. O gugurgurin nila at sasabihin nila, nanlaban kaya ginurgur namin. Katatapos lang ng Rage Coalition sa Mindanao kung saan maraming binanggit si Baste pero ako very powerful yung kanyang panawagan na dapat tanggalin na ang mga bangag. Kaya nga tama talaga si Baste na dapat kumilos na ang taong bayan. Sobra yung galit, yung emotion, which ganun din yung emosyon ko na dapat mawala na ang mga bangag. Dapat tanggalin na sila dahil wala na silang ginawa kundi magnakaw ng pera ng bayan. Sa speech ni Baste, mga kababayan, sinabi niya na ang bangag administration ay ibinalik, sabi niya, ang droga, kriminalidad at corruption, which is totoo. Pero ang pinaka nag-highlight doon kay sa speech ni Baste ay ang mabaho ang bunganga ni bangag. Baho og ba ang iho di putang, di ba? Galit na galit si Baste, pinagbumura yung mga yawa na mga mainstream media, mga yawa ka mo, sabi niya mga, or lo ninyo. Ang sarap ng feeling, no? Kaya na rin naintindihan ko rin kayo, no? Kapag pala ako nagjujutang dyan sa mga bangag dito, masayang-masaya kayo. Kasi yun din yung pakiramdam ko habang pinapanood ko si Basti na talagang galit na galit siya, mga kababayan, dahil nga syempre sa ginawa ng bangag administration na walang humpay ang pagnanakaw. Doon binanggit niya na nung panahon ni Pangulong Duterte, ang PGH ay mayroong 100 million pesos kada buwan para sa mga mahihirap. Di ba? Yung 100 million na binigay ng gobyerno nung panahon ni PRRD, pera ninyo, taxpayers money, ay napunta sa PGH. Kaya lahat kayo pag pupunta doon, hindi na kayo tinatanggihan ng mga doktor dahil walang budget, walang ganito, walang ganyan. Kung hindi nilagyan ni PRR ng gobyerno ni Duterte ng panahon na yon para magkaroon ng hope ang ating mga kababayan na makapagpagamot doon sa PGH. Araw-araw naman tayo nagsasalita dito Di ba? Araw-araw tayo nagsasalita na wala na yung mga naanod lang inyong mga bahay, lahat. 'Di ba? Dahil imbes na suportahan ang ekonomiya ng Pilipinas, ayun. Binanggit nga ni Baste na yung mga bumoto, well, hindi naman siya ang unang nagbanggit doon. Si Mangga, Amy Marcos, ang nagsalita noon at marami pang iba na mayroong 20 million cash na binigay para iboto na impeach kay Sara, 5 million na MOOE at 200 million budget allocations per district. Ganito ka lala ang problema nyo sa inyong bayang minamahal, kaya kayo ay nagsasakripisyo. Alam niyo yung mga statement, pinapakinggan ko si Basti, ang mga pronouncement natin, not only me, not only Basti, Inday Sara, lahat tayo na nakikita ang kabangagan ni Bangag ay halos pare-pareho lang yung ating hidaing. So dyan sa kanyang speech, mga kababayan, talagang pinaliwanag niya dyan na sukang-suka na ang taong bayan. Sobra na, tama na, kaya dapat talagang kumilos na ang taong bayan. Kasi tignan mo, nung nawala si Pangulong Duterte ay binanggit niya, nakabalik ang mga addictus, yung mga pinsusuportahan yung mga addictus, o mga nasangkot sa droga, katulad ni Dilima, katulad ni Babilog. Ang lala ng bayan natin. Sinabi ni Mike Defensor, okay? Sinabi din ni Baste na ang nangyayari sa Pilipinas ay undeclared martial law. Why? Ngayong araw, okay, nagsabi na naman ang NBI, ang Bangag Administration, na kakasuhan o kinasuhan na si Respicio ng inciting to sedition. Ayan ang gawain talaga ng mga bangag. Patahimikin tayong lahat. I think ito yung speech si Respicio yata to. Ako, willing akong ibiwis ang aking buhay. Gusto ko ang marinig ang sagot sa inyo. Dahil dito. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Diyan, dahil dito. Handa ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay Bibi Sara Duterte? Paano yan, mga kapatid? Okay? So parang sinasabi ko sa Respicio, handa na ba kayong jatayin? Okay? Jatayin o gurgurin ang korupsyon. So tinwist na naman nila. Alright? Ang sinasabi dyan, na bangag ay inciting to sedition. Diba? Sa Respicio kasi nananawagan ng what? Para gurgurin or, yun nga,
inciting to sedition at rebellion, mag-rebel ang mga tao. So that means lahat tayo ikukulong. Okay? Lahat tayo kukulong or papatayin. Kaya kung mapapansin ninyo, yung speech doon ni Mike Defensor, si Esperon, iba pang mga speakers, na sinasabi nila, bukas kakasuhan na naman tayo, ganito, ganyan, ganon. Kasi, mga kababayan, lahat talaga tayo lilipulin. Kasi nga, gusto nga ni Bangag wala nang mag-oppose o magsalita against them. Katulad ng ginawa ng tatay niya. 'Di ba? Patahimikin tayong lahat. Pinaka worst case scenario ay gugurgurin ang taong bayan, ang mga tao na nagsasalita. Kaya nakakagigil, nakakagalit talaga. Ngayon, so ang ginawa nila sunod-sunod. Dahil naagaw natin ang majority sa Senado, ayun, lumabas na nakakasuhan si Senator Marcoleta ng plunder dahil doon sa 75 million na donation before election, sinabi niya na yan. At na-clear na yan na-clear na yan ng COMELEC na hindi pwede siya na hindi siya pwedeng ikasuhan doon sa indirect bribery or plunder. Lahat yan gagawin ni Bangag. Kung ako nga na walang ninakaw sa kaban ng bayan, hindi sumweldo sa kaban ng bayan, ni piso wala. Ako ang unang tinarget. Kaya nananawagan, I hope tuloy-tuloy na yan, na wag yun na yung patagalin ng 2028 ang adik na kawatan. Ngayon, ano sinasabi nila? Dineclare nila na si Bato ay armed and dangerous. Dahil utos yan ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. So, dineclare nila yan. Ang sabi ng NBI, okay, NBI itinuturing na armed and dangerous si Senator De La Rosa. Bakit nila sinasabi yan, mga kababayan? Alam nyo, dito sa Amerika, yung mga napapansin ko kapag dineclare ng state, okay, na yung taong yan, armed and dangerous, ito yung mga nangbabaril. Mga nang bratatatatat, biglang tumakas na may bit-bit na mga baril, di ba? Na, I mean, yung mga kriminal na ganun, tumatakas sila sa batas, talagang armed, na pwede silang magbratatatatat ng mga tao, na mga inosente. Pero sa kay Senator Bato, ginamit nila yon. Alam nyo kung bakit? Kasi posible talagang papatayin nila si Senator Bato. O gugurgurin nila at sasabihin nila, nanlaban kaya ginurgur namin. Ulitin natin na hindi nagtatago sa batas si Senator Bato. Okay? Sa batas ng Pilipinas, kundi sa ICC. Okay? Na mismo, mga kababayan, na kinasabwat ng Bangag administration. So, yaan ang katotohanan. Gugurgurin nila si Senator Bato. Kaya, mga palangga, sinasabi nila, dineclare nila na armed and dangerous ang Senator Bato. Kaya mag-ingat ka. Senator Bato, talagang gurguri o ang gagawin na sa inyo. Strategy nila yan. Okay? Para sinasabi nila na para makapag-request sila ng bonggang-bonggang helicopter, equipments, kung ano pa. Kumbaga, bata-batalyon na reinforcement coming from NBI, Marine, sa mga sandatahang lakas, lahat-lahat na yan. Kasi nga, dineclare nila armed and dangerous si Senator Bato. So, meaning, pwede nilang gawin, yung sinasabi ni John Vic Supot, na 10,000 na mga kapulisan ang ipapadala niya para dukutin si Senator Bato. Sa Amerika kasi nakikita ko yan, mga palanggay, kung mai-compare ko lang. So pag may mga ganon, kunyari this certain district or barangay, kunwari lang, no? Wala namang barangay dito, di ba? District tayo dito, county. Let's say sa Los Angeles County, sinasabing, okay, si Mr. Smith ay nakawala, may pinatay na 10 mga bangag. Okay, tumakas, may dala-dalang baril. So ngayon, nandoon na ngayon mga tactical support, helicopter, di ba, kung ano, lahat, nilalabas ng gobyerno para hulihin itong taong ito. Sa case ni Bato, hindi siya dangerous. Okay? Dineclare lang nila yon para ma-justify nila, mga kababayan, na makapaggamit sila ng sandatahang lakas, helicopter, at kung ano-ano pa, high power mga baril para dukutin si Bato. At ang worst case scenario niyan, okay? I hope not, pag nakita nila at, gugurgurin nila at sabihin ng laban si Senator Bato at isasawsaw nila ang kamay ni Bato sa gunpowder. The same thing.
na sinabi ni Matibag na yung driver dun ng NBI na sinasabi nilang volunteer na nagpaputok na later on sinabi nila ay hindi naman nagpaputok. Baka natalsikan lang, sabi ni Matibag, ng gunpowder yung kamay. 'Di ba? So, gano'n sila kahayop. Kaya pwede nilang gawin 'yan kay Senator Bato, mga kababayan. So, yan. Kasi walang local warrant of arrest si Senator Bato at ang petisyon diyan sa Korte Suprema ay nakabinbin pa. Pero dahil nga do'n sa 951 result, okay, ng TRO, kaya nagmamadali ang mga hayop para gurgurin si Senator Bato.